Check, sound check. Magandang araw sa mga kasama natin sa media. Welcome dito sa kapihan ng Samahang Claridel. Wala pa yung co-host ko pero alam kong naiinip na kayo dahil dapat to simula ng 10 a.m. Anyway, maganda yung topic natin ngayon kasi ang guest natin ngayon, Assistant Secretary sa National Authority on Child Care. Sa mga hindi nakakaalam, ang NACC, ito yung nag-ahensya na in charge sa mga adoption. Kung noong araw kasi dumadaan pa sa korte, nung ipinasa yung batas creating the NACC noong 2022, naging administrative na yung adoption ng mga bata. At mapalad tayo ngayon dahil pinagbigyan tayo ng ating panauhin, guest natin, si Assistant Secretary Rowena Macalintal ng National Authority on Child Care. Asek, good morning. Mapagandang umaga po sa inyong lahat, sa Raymond, Sir Hector, at sa inyo pong lahat na nandito ngayon. Mapagandang umaga po on behalf of Undersecretary Janela Ejercito Estrada ng National Authority. Yes. Okay. Asek, para sa education ng ating mga kasama sa media, ano ba yung NACC? Ano yung, bakit siya na-create at ano yung ginagawa niya ngayon? Ang National Authority for Child Care po, NACC, ay isang attached agency po ng DSWD. Kami po ay na-create by virtue of Republic Act 11642 na naipasa po noong 2022. Ito po yung batas na Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act kung saan yung pong dating judicial adoption na-convert na po ngayon into an administrative adoption at inilagay po sa NACC yung function ng pagdideclare ng mga bata as legally available for adoption para po sa domestic adoption, inter-country adoption, or para po sa alternative child care, kagaya po nung naririnig natin foster care, kinship care, family life care, or residential care. Para po masiguro natin na yung pong mga bata na walang magulang na nag-aalaga sa kanila ay mailagak po natin permanently sa mga adoptive families or at least temporarily sa ating mga foster families. Mandato din po sa ng NACC yung pong Simulated Birth Rectification Act o yung pong Republic Act 11222 kung saan yung pong mga nanay na nag-register ng mga batang inilagat sa kanila or illegally ipinaampon sa kanila or in-entrust sa kanila ng kamag-anak, ng kaibigan o ng kanilang kasambahay. Tapos, iniregister nila yung bata bilang anak nila, pinaregister nila na sila ang birth mother. Kahit hindi naman po talaga sila yung nanay na nagluwal sa bata, ito po ay may criminal, civil, at administrative liability kung ang nanay po ay government employee. Ito po ay pinagbabawal ng batas natin, tantamount to simulation or tampering ng birth certificate. Pero dahil sa visa po ng batas na Republic Act 11222, kung pwede po natin ma-rectify yung pagkakamali na ginawa at pagtatamper na ginawa sa birth certificate, ilalabas po natin yung tunay na birth certificate ng bata, diretso na po sa proseso ng pagpapaampon sa bata only until 2029. And mandato din po ng NACC ang pagprotekta po sa ating mga foundling, yung po mga bata na nakikita, mga babies na nakikita po natin kung saan-saan. Mandato po ng NACC na sila ay maprotektahan, ma-presume na sila ay Filipino citizen, at sila po ay mailalagak natin sa pagmamahal ng ating mga adoptive families. And finally, lahat po ng ginagawa ng NACC ay nakatuon po para sa paglaban sa illegal adoption at sa trafficking. Kaya po mataman din pong aktibo ang NACC na nakikipag-coordinate sa PNP para sugpuin po yung ating mga online baby selling, yung pong illegal adoption at bilang form po ng child trafficking. So ito po yung napakaraming mandato ng NACC sa... Pero sa madaling salita, dahil sa creation ng NACC, pinadali na yung proseso ng pag-aampon o pag-adapt ng bata. Na sabi nga ni yung co-host ko dumating na. Si Asek Wing Macalintal ng NACC. Napakaswerte natin yung umaga dahil papunta pa lang dito, papunta ako rito, marami na akong nabalita, naririnig na nananakaw ng mga bata sa mga
ospital, na baby. Yun nga yung dinidiscuss kanina na Inaabandona Yes. ng babies. yung NACC, pinadali yung proseso ng adoption. Kasi nung araw dumadaan pa sa korte na napakatagal. Tapos, yung mga napapanood natin sa pelikula nun di ba? Yung hindi nila anak, kukunin sa ospital, tapos pagagawa ng birth certificate. Ito ngayon yung Akala natin sa movies na tayo, sa pelikula lang, Buhay kaya na nangyayari nangyayari. pala yun sa totoong bulan. So, may binabanggit ka, yung mga, ang tawag doon, Pilipit yung tanahid yung birth certificate na pineke, na pwede lang i-correct hanggang 2029 by virtue of Republic Act 1122. Ano nga ulit yun, para sa alaman ng ating mga kababayang nakikinig na guilty sa pag-aaral ng birth certificate ng kanilang mga ilang po. Yan, ang pagtatamper o pagsisimulate po ng birth certificate ay bawal po sa ating batas. It's a form of illegal adoption at meron po itong kulong na 8 to 10 years imprisonment. Pero dahil po sa visa ng Republic Act 1222, otherwise known as the Simulated Birth Rectification Act, kung kayo po ay may batang inalagaan, inilagat sa inyo, kung kayo po ay may batang inilagat sa inyo, inampun ninyo, inangkin na ninyo bilang anak, kung ang simulation ay nangyari 2019, at inatinurong ninyo ang bata bilang inyong tunay na anak, at since 2016 ay nasa inyo ang bata na ito, po pwede po kayo mag-apply sa Simulated Birth Rectification Act, kung saan po pwede po natin i-rectify, itama yung naging pagkakamaling ginawa, ilalabas po natin yung tamang birth certificate ng bata, diretso na po sa proseso ng pagpapaampon, at meron pong amnesty. Hindi lamang po doon sa nag-tamper ng birth certificate, pati po doon sa mga kakutsabang midwife, doktor, nurse, o health professionals na nakapirma doon sa simulated birth certificate. Lahat po sila ay makaka-avail ng amnesty, hindi po makukulong, hindi po mapapatawan ng civil, criminal, or administrative liability, basta po mag-a-avail po ng benepisyo until 2029 at wala pong kailangang bayaran sa NECC o kahit sa aming mga regional offices. Magtungo lang po kayo sa inyong mga local social welfare development officers, sa inyong mga social workers, sa inyong mga LGUs, para po ma-assess ang inyong mga cases at kayo po ay makapag-file for adoption based on rectification po ng mga birth certificate na ito. Ay tanong ko lang sa mga statistics, po. Sa ngayon, ilan po ba yung reported na mga bata o sanggol na kidnap pa tawag doon, yung nawawala sa mga hospital, o biglang nawawala sa hospital, o kaya yung mga kinikidnap na mga sanggol. Meron po ba tayong statistics? Well, sa ngayon po, ang mandate po ng NECC ay yung po mga batang walang magulang or na-declare na po as legally available for adoption. As regards statistics po sa mga batang nakikidnap sa hospital, I think our PNP po has data on this, pero so far po wala po tayong datos patungkol dito. As soon as mai-report po sa NECC itong mga bata na ito, dahil tayo po ang nag-a-assess at nag-i-implement ng permanency plan ng mga bata, aliman po dito sa mga bata na to ang ma-assess na eligible for adoption, doon po tayo pumapasok para po mabigyan natin ng tulong ng mga bata na ito or kung magre-require po ng foster care dahil kaya nangangailangan po ng one-on-one family care. At nakakabahala po yung mga reports na yan. Kaya po nakikipag-ugnayan po tayo sa ating mga ospital, nag-o-orient po tayo patungkol po sa visa po nitong child protection policy natin at yung ating mga adoption and alternative child care laws para po sa ospital pa lang, masiguro natin na kung may batang inabando naman, maprotektahan natin agad, ma-assess po natin, mahanapan ng kamag-anak ang bata, kung wala na pong biological parents, maibalik po sa kamag-anak. Kung talaga pong wala na pong kamag-anak na mag-aalaga sa bata, then we will consider adoption by an unrelated persons through the legal process po ng adoption. Dahil sabi nga po ni Sans kanina, mas madali na po ang adoption ngayon kumpara noong judicial pa po ang adoption, ma'am. Dati po inaabot ng 3, 5, 7, 9 years ang judicial adoption. Ngayon po, basta po mag-file ang petition for adoption na kumpleto po ang documentary requirements,
maximum 9 months na lang po para ma-issue ang order of adoption. Kung may tanong ko lang, so from the start, from the top, paano po ba ang proseso na gagawin? Okay po. So, sa side po muna ng bata, kung ang pinag-uusapan po natin is yung regular at tamang proseso ng adoption kung saan hindi ka pwedeng mamili ng batang aampunin mo. Taliwas po kasi sa kaalaman natin na pupunta tayo sa mga child caring agencies. Hindi pwedeng mamili. Bawal pong mamili ng I-assign bata. mo, i-assign sa... Binamatch po, ma'am. May Dahil matching po. dahil kawawa naman yung hindi mga cute. Kung yung cute na lang ang may karapatang maangkot. In actuality po, wala pong ampunan. Kasi ang adoption po ay nakatalaga lamang po sa National Authority for Child Care as the central sole authority po on adoption and alternative child care. So yung po mga akala nating ampunan, sila po ay mga child caring agencies or residential care facilities. At hindi po tama na pupunta ka doon, gagawa ka ng charity work dahil birthday mo, tapos yung bata na may lukso ng dugo sa'yo, o kamukha ng asawa mo, gusto mong ampunin. Bawal po yan, that is illegal adoption. Kasi sa tamang proseso po ng batas natin, kada bata po na nadideclare na legally available for adoption, ay minamatch po sa mga prospective adoptive parents na nag-apply, nag-qualify, at na-approve po ng ating mga eksperto. The NECC is being aided by the help po ng ating multidisciplinary team of experts called the Child Raising Committee. Ito po ay composed ng child psychologist, pediatrician, lawyer, social worker, at NGO representing child welfare services. So ito pong mga eksperto na ito ang nag-a-assess doon sa application ng mga prospective adoptive parents at sila rin po ang nagre-recommend ng kanilang approval para masiguro po natin na mamamatch po natin yung pinaka-suitable at pinaka-mahusay na prospective adoptive parents base sa pangangailangan ng mga batang na-declare legally available for adoption. Kasi iba-iba po ang pangangailangan ng mga bata. May bata po na nagre-require na dapat ang magulang nito ay walang ibang anak. Kasi ang kailangan ng bata, tutok ang pangangalaga sa kanya. As opposed naman sa mga bata na mag-thrive ang bata kapag meron siyang mga kapatid. So, hahanapin naman natin yung pamilya na meron ng mga biological or adoptive children din. So, kapag na-match na po natin sila, meron po silang supervised trial custody na 6. Ma-interrupt ko lang, Asek. Yung matching na yan, pati sa appearance ba, tinitingnan? Paano matching ba? Ang ina-assess po yung psychological, physical, financial capabilities po ng prospective adoptive parents. And yung kakayanan po nilang pagulan, yung pangangailangan ng batang most likely mamamatch sa kanila. Pero hindi mo nagiging basis din yung features. Although napapansin po namin sa mga namamatch nating bata, eventually, na-assimilate nila yung features ng kanilang mga adoptive families na nagiging kamukha na po talaga na halos hindi mo mapapagkamalan. Kasi naman din po, ina-assure din po natin na hindi mali-discriminate ang mga bata natin inaampon. So much so po na pag nag-issue po yung new certificate of live birth, wala pong indication na ampon ang bata. Kasi po yung original birth certificate niya, forever na po yung sinisil. Tinatago at wala na pong access ang kahit na sino dyan. Maliban doon sa adoptive child na kapag lumaki siya ay gusto niyang makita. Pero permanently nakasil na po yun. At ang lalabas lang na birth certificate niya ay yung birth certificate niya na ang birth parents niya ay yung kanyang mga adoptive parents po. So, yung close coordination case sa PSA kasi doon ang gagaling ang birth certificate. Yes po, and NACC po ang nag-order sa PSA kapag i-issuehan na po ng bagong birth certificate ang bata. Hindi nga po tinatawag na amended kasi dapat walang inclination or walang any idea or walang any clue doon sa birth certificate na adopted ang bata para masiguro natin na hindi siya nag-discriminate. So, after po ng 6 months supervised trial custody, pagka po favorable po ang recommendation ng social worker na bumibisita sa kanila, doon na po pwedeng mag-file ng petition for adoption ng ating prospective adoptive family. So, basta po kumpleto ang documentary requirements, hanggang ma-issue po ni Yusek Janela Estrada ang order of adoption, aabutin na lang po ng maximum 9 months. Kumpara po nung 3, 5, 7, 10 years po na nasa korte pa po ang adoption at wala pong binabayaran sa NACC. Ang pinagkakagastusan lang po ng ating mga adoptive families, yun lang po kanilang mga requirements. Police or NBI clearance, medical certificate, yung pinakamahal po yung kanilang psychological evaluation.
or kung kumuha po sila ng servisyo ng mga child-raising agencies na magpapacilitate at tututok sa kanilang mga adoption cases. Ito po yung kapag sobrang nagmamadali or urgent yung case ng mga prospective adoptive parents natin, ayaw pumila sa mga LGU social workers, pwede po silang mag-hire ng servisyo ng mga child-raising agencies. So wala pong binabayaran sa NECC o sa mga regional offices, kaya wala na pong dahilan na mag-engage ka pa sa illegal adoption. Kasi pinasimple na po, pinadali, abot kaya, napaka-accessible ng legal adoption process po natin ngayon sa Pilipinas. Yung sinasabi po ninyo 6 months na period, yun ay parang testing na nasa bahay na siya nung yung bata ay nasa bahay na Para po sa adoptive parent. integration ng bata, Integration. yes po, into formalization po ng kanilang pamilya. And lahat naman po na nagsusupervise trial custody natin, tumutuloy po sa petition for adoption. So mataas po ang success Taas yung rate. percentage. Dahil nga po eksperto po, mga child experts po yung nag-assess, nag-deliberate, gumawa po ng judicious matching process. Kaya po successful po lahat ng mga adoption natin. And so far po sa Ma'am Twinkle, ang NACC po, kung dati po na nung judicial pa po ang adoption, we were informed na yung regular adoption cases daw po ng ating 192 family courts, nag-average daw po sila ng 20 a year. Pero sa NACC po, in the 3 years of implementation ng domestic administrative adoption, 1,800 orders of adoption na po ang na-issue ng NACC. Dahil mas madali na. Mas marami na po prospective adoptive parents na nag-a-avail na po ng ating Yung 9 months, Twinkle, parang nagbuntis lang. Tapos after 9 months, yung bata, yung birth certificate, nakapangalan doon sa adoptive parent. Tama po kayo sa analogy ninyo, Sas. Ito nga po yung nakita ng ating mga legislators na parang gayahin yung 9 months period na nag-aantay ang nanay, isilang ang anak niya. Dito po sa adoption, mag-aantay tayo ng 9 months para yung petition for adoption ay maipanganak natin ang order of adoption. Noong wala pa ho yan, yung policy na yan, o yung proseso na yan, gaano katagal ang itinatagal noon para mag-adopt ng bata? So we were informed po na may mga cases po na inabot ng parang pinakamabilis na po sa balita namin yung 3 years, 5, 7, 9, meron pa pong 10 years daw po inabot. Laki na, teenager na. Pwede na magtrabaho. And Ma'am Twinkle, noong 2022, sinabihan po ng court, yung mga pending adoption cases sa korte noon, binigyan po sila ng option na i-withdraw at i-transfer sa NECC. So far po, out of 300 plus po na mga withdraw sa korte, may 85% po na issue na po namin ng order of adoption. Samantalang yung iba po na naka-pending pa sa court ngayon, may ilan po na ongoing pa rin po Yung 15% na yun, hindi na-receive yung memo. So, kung pagkatapos ng 9 months na yun, paano naman ang pag-monitor ninyo dun sa in-adopt ng mga bata? Paano ang proseso naman? Okay po, so in 1 year time po, upon issuance po ng Certificate of Finality of Adoption, dapat po maximum in 7 days to maximum 2 months, may issue na po dapat ng Philippine Statistics Authority yung new Certificate of Divorce. So dito na po nag-a-apply na agad yung mga prospective adoptive parents ng passport. Ina-applyan na nila ng visa yung mga anak nila kasi po pwede na nilang mailabas ng bansa dahil may passport na. Yung iba naman po, ina-apply na nila na mabago yung school records dahil gusto nilang ihabol bago sa graduation ng bata na yung diploma ng bata ay nakapangalan na doon sa kanilang sa kanila bilang anak nila yung bata. In 1 year time po, mag-closing summary po tayo. And if everything is in order, nire-recognize at nire-respeto na po natin yung existence ng parental authority ng ating mga adoptive families. Yung sinasabi yung mag-apply na ng passport, ng visa, paano naman yung mamamonitor yung mga batang yan pag nasa abroad na meron pang Dahil paraan pa para mamonitor sila na mabuti ang kanilang narating doon or kaya hindi naman sila napariwara doon? But after 1 year po kasi nire-recognize na natin yung existence ng parental authority ng Twinkle. So nire-respeto at dahil alam natin na ano po yan, matagal na nag-aantay sa ating roster, nag-qualify, at dumaan sa masusing matching, judicious matching process. Kampante-kampante po tayo na mahuhusay ng mga prospective adoptive families itong mga napaglagakan natin ng bata na ito. And doon po sa 1 year closing summary natin from the issuance of Certificate of Finality, na-check po natin kung kamusta yung
naging buhay ng bata na ito. Hindi na po natin monitor kung ano pa yung nangyari unless mag-avail po ng post-adoption services yung bata. Kasi pintis po na yung adoptive child ay gustong makilala yung kanyang biological parents. Or yung iba naman po gustong magkaroon ng reunion. Magkadalasan po ito sa mga bata natin na na-entrust at napaampon natin sa intercountry adoption. Bumabalik po at gusto pong makilala yung kanilang mga biological mothers. Maliban po sa nagpapa-amend sila ng kanilang birth certificate at nagpapa-renew ng passport. Minsan po, bumabalik sa kanilang hometown, bumibisita sa Pilipinas. So, basta na ang records po nila ay intact sa NACC at libre po itong mga servisyo na to para sa ating mga adoptive children. Pwede na nabanggit ba yung ninanako sa ospital? Yung mas talamak ngayon, yung nagbebenta ng bata yung magulang, babies for sale. May mga napasara ng na take down na Facebook pages kung saan doon inaano yung bata. At kahapon yata meron na naman kayo na entrapment operation na may na-rescue yung baby na 5 days old. Yes po, tayo po ay in close coordination with the Philippine National Police Women and Children Protection Center under the leadership of Police Brigadier General Sheila Portento. And so far po, since 2024, meron na pong successful 21 rescue operations. Meron po tayong 23 na mga minors, karamihan po babies. Ito ba yung binenta online? Yes po, ito po yung mga binibenta at na-entrap po ng ating PNPWCPC. Meron na pong 23 minors. Majority po ay mga babies, may as early as 2 days old, 5 days old, months old, and then 33 perpetrators na po ang nahuli, karamihan po biological mothers, at meron na po tayong isang successful conviction, nakasuhan na po ng trafficking, punishable by 20 years to life imprisonment, 1 to 5 million ang fine po at non-bailable po ito. Okay. Sinasabi po ninyo, yung amount na yan, na fine o whatever, na mga parusa. Posible na itong mga magulang na to, itong ina, kaya niya binibenta yung kanyang anak dahil sa hirap ng buhay o kaya hindi niya kayang palakihin, buhayin. Saan naman sila kukuha ng ganyan kung sila ay makonvict na saan sila kukuha ng ganyang mga amount? Kung paano parusa talaga ang mabibigay sa kanila kung may ganyang amount na kailangan. Sa tulungan Yun na, mabubulok. Paano naman ngayon yung mga anak niya? May iba pa siyang anak. Paano gagawin doon sa ibang anak niya kung siya ay makubulong? Asa yung mga ganyang kaso ba for adoption, if ever? Yes po, kaya po tayo po ay nakikipag-coordinate din po para po makausap yung mga perpetrator po ng mga biological mothers. Kasi ang goal po natin, dun sa mga nirescue nating bata, ay malaman po kung hindi na niya kayang alagaan, meron po bang kamag-anak na po pwedeng mag-alaga sa anak niya. Kasi as much as possible, gusto natin ang bata lumaki sa pamilya pa rin niya. Pero kung wala po talagang kamag-anak na mag-aalaga, ano ang permanency plan niya? Gusto niya na bang i-relinquish yung kanyang parental authority? O gusto niya antayin lang siya ng anak niya hanggang makalabas siya sa kulungan? Irerespeto po natin iyon. Ngayon, kung ma-decide po niya na gusto niyang ipaampon ng anak niya, kailangan po ma-counsel siya ng maayos, mabigyan po ng tamang interventions, para po hindi siya napilitan mag-relinquish ng kanyang parental authority at ipoproseso po natin ang bata para po maipaampon natin. As of this time, we have 148 Filipino families po sa buong Pilipinas waiting, praying, hoping na mamatch po sa mga batang aampunin. Kaya po ang gusto po natin, mag-process natin agad ang mga bata na ito. Ngayon, yung iba naman pong mga bata na naiwan, kaya po gusto natin makausap yung biological mothers para po matulungan din natin ang mga bata na ito. Kung wala pong ibang mag-aalaga, ilalagay po natin sila sa pangangalaga ng ating mga licensed foster parents o di kaya naman po sa ating mga caring agencies para masiguro po natin na protektado ang bata, maaalagaan pa rin at hindi na po mabibiktima or maibibenta pa ng ibang mga kamag-anak nila. Kaya Ma'am Twinkle and Sas Raymond, ang panawagan po natin sa ating mga nanay na nag-iisip po ng ganito, bawal po natin ibenta ang ating mga anak. Hindi po sila commodity, hindi po sila produkto na dapat ibenta o po pwedeng pagkakitaan kapag tayo ay nagkinapos. Hindi po dahilan ng kahirapan para tayo ay magbenta ng anak at malulong sa krimen.
Kasi marami na rin naman din pong mga nanay na naghihirap pero inilalaban at itinataguyod ang pagmamahal at pangangalaga sa kanilang mga anak. Kung kahirapan po ang problema, ang usual reason kasi mag-Quaker, kailangan ng pondo pang food cart business. Kailangan pampiyansa ng asawa, kailangan pampagamot ng isang anak. Marami kasi silang mga anak baon na sa utang. Kailangan ng pera pampunta ng abroad. Ito po yung usual na mga reasons base sa mga nagpatuto natin. Kung ano man po ang krisis na pinagdadaanan ng pamilya, may tulong po na ibinibigay ang ating DSWD, ang ating mga LGU. Lumapit lang po tayo sa ating mga social workers kung kailangan po ng pagkakakitaan, may negosyo, meron pong sustainable livelihood program ang DSWD na pwede pong i-discuss ni Sas Raymond later. Marami pong interventions at tulong na po pwede pong ibigay sa inyo. Basta pumili tayo magsumikap at itaguyod ang pangangalaga sa ating pamilya para wag hindi mo natin kailangan i-risk ang ating mga sarili na malulong sa krimen, makasuhan at masira ang future natin at ang future ng ating pamilya. Oo, meron pa dyan, Raymond, na kaya nagbebenta ng kanilang mga anak, pambili ng droga. Yung mga ganung, dahil wala na. Ayan ang tawag ng addict na. So, hindi na nila iisip Wala na sa sariling pag-iisip. Yes. So, Okay, good morning again. Meron po ba tayong mga questions? The floor is open for questions from our media friends. Ngayon po, Council Sir, Marie Vargas po, NBCWD. Kung pasensya na, hindi ko lang inabot ko yung pang-apilan ninyo sa mga magulang na huwag magbenta. Pwede po bang papaulit ko lang yun. And at the same time, halimbawa po, papadagdag ko na rin, na talagang kahirapan o hindi nila kayang alagaan na yung kanilang mga anak. Pwede ba nilang ipaampun na yung mga anak nila, pero hindi nila dapat sigilin o maningil kapalit ng pagkapampun? Po, ang ating po panawagan sa ating mga nanay, hindi po natin dapat ibinibenta ang ating mga anak. Hindi po sila commodity, hindi po sila produkto na dapat ibenta o dapat pagkakitaan kapag tayo ay nagipit. Kung anumang krisis ang pinagdadaanan ng ating pamilya, meron pong tulong na po pwedeng makuha natin sa ating DSWD. We have Sustainable Livelihood Program, meron po tayong AIX intervention, meron din pong tulong na ibinibigay ang ating mga local government units. Humingi lang po tayo ng tulong, lumapit lang po tayo sa kanila. Hindi po option ang ibenta ang ating mga anak. Ngayon, kung sakasakali, after series of counselings, after interventions, after tulong at support na ibinigay po sa inyo, ay mag-decide pa rin po kayo na gusto na po ninyong ipaampon ang inyong anak dahil hindi nyo na po kaya silang alagaan. Meron pong legal na mekanismo para kayo po para i-surrender po ninyo ang mga bata na ito. Hindi po dapat ibenta dahil wala pong online adoption. Hindi po dapat ilaga or ialok kung kani-kanino dahil ito po ay illicit adoption practice. I-surrender po natin ang ating mga anak sa DSWD facilities o sa ating mga child caring agencies o sa ating mga social workers, sa ating mga LGUs o sa ating gobyerno. Dahil sila po ay ating aalagaan at ipoproseso po natin para ma-declare to be legally available for adoption at mahahanapan po natin sila ng pamilyang pagmamahal sa kanila. Kung hindi man po dito sa Pilipinas, we have 19 foreign partner countries po na willing din po na magampon ng mga bata mula sa Pilipinas. So meron po tayong mekanismo para i-surrender ng maayos sa legal na proseso ang ating mga anak. Hindi ho dapat itatapon, hindi ho dapat iiwan kung saan-saan, hindi po iaalok kung kani-kanino, isusurrender po natin sa pamahalaan para magproseso po natin yung legal na proseso ng pagpapaampon sa kanila at masiguro po natin na hindi sila mabibiktima, hindi sila mai-exploit at hindi po sila matatraffic. Pasensya na po, papaulit ko yun. Gano'ng karami na po ulit na proseso ng legal adoption po? Yes po, since 2023 po na na-transfer sa NACC ang function ng domestic adoption, tayo po ay nakapag-issue na po ng 1,800 orders of domestic adoption. At 484 na mga bata naman po ang naka-receive na ng decrease of adoption sa intercountry adoption program natin. So, all in all po, meron na po tayong mahigit 2,000 bata na na-integrate na po sa mga pamilya through the process of legal adoption. Opo, ma'am. Pasensya. Yes, ma'am. Mag-duwing ka na. Pasensya na po. Series of question. Meron po mga in-adopt sa nakalipas po mga taon na nasa adult age na po ngayon.
Sila po ay yung dumaan sa mga prosesong sabi nga po ay illegal. Yung inalok ng kamag-anak, ng kasambahay, kakilala, pwede po binayaran, pwede hindi. Paano po yun, ma'am? Na kung sila po ay nasa legal age na, hindi na po ito mga bata. Magkakaroon pa po ba ng problema yung mga tumatayong magulang nila na hindi po dumaan sa proseso po katanggap-tanggap para sa patakaran yung kung pinagdaanan nila. Salamat po for bringing that matter up. Kasi alam naman po natin na sa society natin, nangyayari yung ganyan, yung iniwan ng kasambahay, hindi na binalikan, inialok ng kamag-anak, inialok ng kaibigan sa kanya, siya na yung nagpalaki. Pero hanggang ngayon, walang birth certificate dahil hindi nga po nila naampon. So, kung ang ating pong panawagan sa ating mga kababayan na may ganitong cases, ilapit niyo na po sa NACC yung inyong mga adoption petitions habang pwede pa pong i-process ng NACC yung pong mga ganyang independent placement cases para po masiguro natin na mali-legalize po yung adoption process ng inyong mga bata at ma-issuehan sila ng birth certificate. Kung nag-adult na po sila, we also have adult adoption, Ma'am Twinkle and Sas Raymond. Kapag po ang bata na ito ay tumanda na sa kanilang pangangalaga, minimum 3 years na nasa kanila na bago pa mag-18, pwede po nilang i-apply for adult adoption ang mga bata na ito. So kung ang mga bata naman po ay maliliit, so pwede po kasi natin i-process, ang sabi po kasi ng batas, lahat po ng independent placement cases or direct entrustment na nangyari noon po bago mapasa ang batas, yan po yung proseso ng NACC. But in reality, there exists mga ganitong cases pa rin po. Lumapit lang po sila sa kanilang mga social workers. As long as may determination po that the continued placement of the child will redound to the child's best interest, ipapaampon po natin, ipoproseso po natin ang legal adoption ng mga bata na ito. Kaya po, we're encouraging you po na ilapit na po sa mga social workers ang inyong cases para ma-assess at ma-file na po ang petition at ma-legalize na po ang status ng mga bata nito. Thank you. Yes, go. Good morning po, Ma'am Moy, Ma'am Twitter, Sir Raymond. Yung pong mga nagpaampon, dumating po yung pagkakataon na nagkaroon na sila ng kapasidad para kuhanin yung kanilang mga anak. Meron po bang possibility o na pwedeng bawiin yung anak na pinaampon? Opo. Once na-issue na po yung certification declaring a child is legally available for adoption, that document severs parental ties. Pero dahil po ang goal natin ay maipa-adapt ang bata or maibalik sa kanilang mga biological families, halimbawa po hindi pa na-match ang bata. At ang biological family na nag-surrender at nag-relinquish ng parental authority ay ready na, meron pong assessment na gagawin ng social worker. Kapag po nakapasa sa Parenting Capability Assessment Report, ibig sabihin po pwede na pong ibalik sa kanila. We can rescind the CDCLAA at ibalik po sa kanila yung kanilang mga anak. Basta ma'am, hindi pa po na ma-match at hindi pa natin na-entrust sa mga adoptive families. Kasi kapag nailagak na po yan sa adoptive families, yun na po ang kanilang legitimate family. So, hindi na po maaaring bawiin ng magulang o kapatid yung kanilang ipinaampon. Kapag na-match na po at na-adapt na po. Pero hanggat hindi pa po na-match, so pwede pa po natin. Basta po papasa sila dun sa Parenting Capability Assessment Report. Gano'n po katagal yung pag-match na yan? Every time po na i-issue po yung CDCLAA, every 2 weeks po kasi ang matching process sa mga regional offices. Kasi lagi po tayo may mga prospective adoptive parents na available eh. Ang lagi po natin inaantay yung mga batang mag-declare na legally available for adoption. So kada may batang na i-issuehan po ng CDCLAA, every 2 months, every 2 weeks po, minamatching na po natin sila. Okay. Paano naman po yung fostering, di ba, may umaampon? May subsidy po ba dito ang gobyerno? Okay, thank you po for bringing that up. Meron po tayong foster care program kung saan meron po tayong mga Filipino families na hindi man sila willing mag-adapt pero willing silang tumulong sa ating lipunan by becoming volunteer foster parents. So kapag sila po ay nag-requirements, nag-qualify, at na-match, minamatch din po kasi ang ating mga foster children sa ating mga foster families. The NACC provides monthly financial subsidy in the amount of 8,000 to 10,000 pesos po para po sa pangangailangan ng mga batang ito, para hindi na monthly po, para hindi po mabigat naman sa
expenses ng ating mga foster families. And meron po proposal ng NACC under Yusef Janela Estrada na ipa-amend po yung Republic Act 10165 or the Foster Care Act para this time naman po makapag-provide din tayo ng subsidy sa ating mga licensed foster parents at sa ating mga child-placing agencies na tumutulong po sa atin na makapag-develop pa ng maraming foster families. So, clear ko lang po, wala pong nagagaling na subsidy sa ating government para dun po sa mismong foster parents. Hindi yung dating ibang volunteer ang nagbibigay ng tulong doon sa foster parent na umampon sa isang bata. Sa foster, ma'am, temporary care po yun. Hindi pa po ito adoption. Yung po pagiging foster family ay magbibigay ka ng one-on-one family care sa mga batang nangangailangan ng pag-aalaga ng pamilya habang pinoproseso pa o pinaprepare pa yung family nila for eventual reunification. Kasi may mga bata po na nakakulong ang magulang, may bata po na may sakit ang magulang, o may krisis ang magulang hindi nila kayang alagaan. So pinapalagay po muna nila sa foster care yung kanilang mga anak. Or, meron cases din po na habang pinoproseso pa yung adoption ng bata. So para mas ma-prepare natin yung bata sa kanyang eventual integration sa adoptive family, nilalagay po natin sila sa pangangalaga ng ating mga foster families. So ito po yung mga circumstances ng mga bata na nasa foster care, kaya temporary po yung care na binibigay sa kanila. Gaano katagal po sila doon sa foster care na yan? Meron pong minimum 3 years. Kasi po, 2 years, 3 years, kasi medyo matagal po yung preparation para maibalik ang bata sa kanyang biological family. Kasi kailangan pumasa sa parenting capability assessment report bago ibalik sa magulang. Or habang pinoproseso po yung adoption ng bata. So, for the time being, ma'am, nagpo-provide po ang NACC ng monthly financial subsidy para sa pangangailangan ng bata. Eventually po, we're hoping na makapag-provide din po ng subsidy sa ating mga volunteer foster parents. At para naman po dun sa mga bata na na-assess eligible for adoption na nasa foster care, meron po tayo mahigit 100 foster families na na-in-love na dito sa mga foster children. Nag-apply na po. Kung na-in love na, ayaw na niyang umalis Basta doon. hindi pa po na ma-match ang bata, Oo. o pwede po nilang i-apply for foster adoption. Pwede na. Ma'am, gaano karaming bata ang pwedeng ilagay sa foster parents? Para po sa isang licensed foster family, maximum 3 foster children po ang po pwedeng ilagang sa pangangalaga nila. And as of this time, we have 1,098 foster children sa pangangalaga po ng ating more than 900 licensed foster families. At 800 po doon nakaka-receive ng subsidy. While the rest, volunteer po, Ma'am Twinkle, and yung pong mga nag-apply na para i-adopt yung kanilang mga Yung sinasabi po ninyo na 3 children sa foster parents, family, yung tig 8,000 each ang ibibigay sa pamilya. Baka ba ito? para po sa pangangailangan ng bata. Pwede na tayo mag-ano muna po. Oo. Ano po ba yung mga qualification ng foster Opo, license? basta po, kagaya din po ng requirements sa mga adoptive families natin, meron pong police clearance or NBI clearance, kailangan din po may medical certificate na they're physically fit, meron din po syempre dapat financial capability in keeping with the means of the family. Dapat po maayos nito kasi buhay pa rin po ng bata ang ilalagat natin dito sa ating mga licensed foster families. Okay, ma'am. Nagkaroon na ba kayo ng problema sa mga dahil licensed foster parent? Bawa, yung children, Nagka-issue, ano? Oo, nagkaroon ng mga ganun suliranin. Nakarating ba sa inyo? Ano ginawa niyo? Opo, May meron po. pagka-abuso na naganap. Opo, meron naman din po mga ganong cases. Nire-rescue po natin agad ang bata. Nire-revoke po natin yung license ng foster family. And in some cases po, pwede natin kasuhan ng violation po ng ating anti-child abuse law. Kung nakarating po sa inyo yan, meron na po kayong nakasuhan. Meron na pong mga napaila ng kaso, ma'am. Kasi po every 2 months po, binomonitor yung mga bata. Binibisita po physically, face-to-face, yung ating mga foster children every 2 months. Meron pong times na binibisita sa bahay, many times po na binibisita sa eskwelahan. So, continuous po ang monitoring natin sa ating mga foster children all throughout the Philippines. Ma'am, would you share to us the status of the cases na naitay nyo against the licensed foster parent na may reklamo ng abuso o ano? Meron po more on child abuse po, may physical, verbal abuse.
sa ating mga, kasi bawal pong saktan, bawal na pong mamalo ngayon. Meron na po tayong batas na na bawal pong paluin, saktan ng ating mga bata. Meron po mga pag-aaral na hindi po yun ang tamang paraan para sila i-disiplinahin. Meron po tayong mga ganong cases na nare-revoke po ang license ng foster family. And meron pong ibang instances, yung mga extreme circumstances po, kinasuhan po talaga natin yung mga foster family. Yung po kinasuhan nyo na yun, nagpa-prosper po ba yung kaso? Ongoing po ang case. Ongoing po ang case ngayon, meron po mga ongoing Ano hearing. na po yung status ng case? Ongoing po, Ongoing pa rin. ongoing po ang hearing. Gano'n na po katagal yung case sa korte? Last year lang po tayo nag-start mag-file ng mga cases. Kasi initially, wina-warningan natin, binibigyan po natin binibigyan po natin ng counseling, ng interventions, and then kapag po may instances naman po na kapag may unang sumbong pa lang, nire-rescue na natin. Pero so far po, ongoing po yung mga cases natin, ma'am. Yung po pag-abuso mang physical, may mga nakita ba kayo na pasa, o what, bubog? Pinapamedico legal po natin ang bata. Meron pong ilan na wala ng pasa kasi nga matagal na, late na nakapagsumbong ang bata. Meron naman din po na nahuli po natin na bago pa po yung... Pagka ganyan, Asek, na nakatanggap kayo ng complaint o yung mismong bata na nagsabi na inaabuso siya, immediately kinukuha siya. Yes po, nire-rescue po natin agad. Kapag po meron ganong report mismo sa bata, kino-coordinate na po natin agad sa ating mga local government social workers, kasama po ng regional social workers natin, kasama na rin po ng PNP natin. Medical legal, file na po ng information sa police, and then minomonitor po natin na ma-file po ng kaso. Maraming salamat po. Pero ito po ay isolated cases lang ha. Out of 1,098 children natin, meron lang po tayo so far less than 10 cases na mga ganitong abuses po. Nung po ilang mga foster families po na hindi na ganun po na nangyari. Isolated lang po ito, and I hope na and that this does not stop us from encouraging Filipino families. Kung kayo po ay naghahanap ng something charitable act to do for the Philippines, for the society, especially for the children, why not open your hearts and your home dito po sa mga bata na tumatanda sa mga facilities natin at nangangailangan po ng makilala ang akap, pagmamahal, pagkalinga at paggabay ng isang magulang, ng isang pamilya. At least bago po sila mag-18, bago po sila pakawalan ng ating gobyerno, bago po sila mawalan ng subsidy, may paranas po natin sa kanila kung paano mahalin ng isang magulang, kung paano maranasan mahalin ng isang Pilipinong pamilya. Tingnan po, gaano katanda po itong nasa ating mga facilities? Anong mga edad po na mga yan? 18 years old below po, Ma'am Hindi Twiggy. naman lagpas ng 18. Meron po mga lampas 18 yung mga may disabilities. Kasi po, these children po na may disabilities, they are forever children. And ngayon po, meron po tayong matamang pangangailangan for residential care facilities para po sa ating mga batang may disabilities. Overbed capacity na po sa ang ating pong mga facilities na nag-aalaga ng ating mga children with disabilities. And unfortunately, meron po tayong ilang mga foster families natin na matanda na rin po at may sakit na, o yung iba naman ay pinipetition na ng mga anak abroad, hindi makaalis kasi itong mga foster children nila na mga 35 years old na, 40 years old na, wala po tayong available residential care facilities na pwedeng pag-alaga sa kanila. And we believe po that they are better cared for sa ating mga institutions. So ito po yung ating pangangailangan ngayon for more residential care facilities po sana to accommodate residential care po ng ating mga children with disabilities na above 18 years old na po. Yes. Basic control po sa market monitor. Yung process ngayon for adoption, it will no longer course through sa court. Kasi yung before, kasi ang power of adoption. So, may legal adoption. Dinaan sa court. Yung problema ko nga ngayon, hindi ko Ilang years, sir? me, Ilang I'm years na? 70. Ilang years po inabot yung adoption? Hindi ko alam. I think, sandali mo na. Awa? Sandali kasi dapat before. Tsaka, official yung tatay dun sa, yung nag-adap sa ito yung sa video tatay.
Anyway, ang tanong ko, siyempre the child is adopted, then ano yung mga birth certificate niya, sino magpapropose? So sir, ngayon po, dahil judicial na po ang adoption, hindi na po kailangan dumaan pa sa korte, hindi na po kailangan ng serbisyo ng mga abogado, serbisyo na lang po ng licensed social worker. Kaya po, mas simple, mas streamline, mas mabilis, at mas abot kaya. Kasi wala naman din pong binabayaran sa National Authority for Child Care or sa aming mga regional offices. Requirements lang po ang kailangan bayaran ng mga prospective adoptive parents. Once na may issue po ang order of adoption, ino-orderan po namin ang Philippine Statistics Authority na maglabas ng bagong certificate of live birth bearing yung kanyang adoptive parents as birth parents po sa birth certificate. So upon issuance po ng order of adoption, yan po ay pinaparegister na sa ating mga local civil registrar. And then after 15 days po, i-issue po natin yung Certificate of Finality. So after ma-issue po yung Certificate of Finality, in-endorse po sa PSA, in 7 days to 2 months, na-issue po yung new Certificate of Live Birth at kinakancel na po at tinatago na po forever yung dating birth certificate ng bata para masiguro po natin na sa kanyang birth certificate, wala pong i-claim na siya ay adopted. And after issuance po ng Certificate of Finality, ang bata po ay legally adopted as illegitimate child na po ng kanyang parents. Entitled na po siya sa bago niyang identity, magamit ang apelido ng kanyang magulang. Entitled na po siya sa reciprocal rights ng bilang anak at bilang magulang. At meron na rin po siyang successional rights. Kung pwede na rin po siyang mapamanahan at kung pwede niya rin po mapamanahan ang kanyang mga magulang. So kung ano po ang rights and privileges ng isang legitimate child, ganun din po ang rights and privileges and obligations ng ating mga adoptive children. Kaya ako po nga itanong yun kasi, since ito, yun sinasabi nyo ngayon, kayo ito proseso, kayo nagsasabi sa PSA, kasi ang nagiging problema, gaya sa akin, ang nagiging problema ko, yung court, they should have notified na I was adopted, ganito. So, dapat tumatak yun. Tapos sa registrar. Now, I have to go to the court. I have to go to the civil registrar. So, mapalitan yung birth certificate ko. Kasi, iba yung pangalan ko sa birth certificate, wala nga middle name. Diba? So, ang tanong ko ngayon is, bakit ganun ang mga opisina ng gobyerno? Di ba yung, they have to submit yung mga papeles pa yung, kaya minsan nagkakaroon ng problema ang individual mas dahil nga doon sa ganun. You should remember that yung NACC nag-rate lang ng 2022, so 3 years in existence pa lang yan. So, pero dahil nga may batas na RA 11222, pwede nang i-ano yung mga birth certificate, i-amend, ano? Tama ba? Kung simulated po, pero yung case nyo kasi sir, judicially adopted po kayo na dapat nakasecure na rin po kayo ng new certificate of live birth ninyo. I wouldn't know po kung ano yung kaya yung naging reason. Pero later po kung gusto nyo po ng assistance, tignan po. Hanggang ngayon po wala pa po kayong birth certificate? Hindi po Meron, pwede. pero iba pa nga lang. Pacheco. Hindi pa po nasunod sa adoptive family ninyo yung inyong birth Hindi certificate? pa, hindi. Cabrera. Pero sa school, lahat ng records ko Cabrera. Kahit na may judicial decree of adoption po kayo? Parang na sa ko lang isa, I'm happy na ginagawa nila yung trabaho nila. Kasi di ba silang nga nagpo-proseso. Kasi most often, hindi alam yung tao na kailangan pa pala pumunta dito, kailangan notify yung PSA, kailangan, di ba? Kasi ang gobyerno parang orchestra yan. Pag disinturado yung isa, pangit ito. Diba? Kaya minsan, ganyan ang nangyayari. Yung ospital, hindi nila ipafile sa civil register yung pinanganak na bata. Ganun, diba? This should be, dapat nga sila, dapat liable sa mga ganun. Meron ako ng kumpare yung anak niya, nakalagay born 1901, hindi mas matanda pa sa kanya. Yung mga ganun po, pwede may mechanism po para maipakorek po yung mga entries sa birth certificate.
May administrative process po, kung kaya, at within the scope po ng function ng LCR to administratively rectify entries in the birth certificate. Pero kung substantial po, yun po kailangan po dumaan sa court process. Ay, di ba obvious na 1901, mas matanda pa yung anak ko. Pero, kailangan dumaan siya sa napakahabang process. Sir, baka pwede po natin endorse sa PSA para mabigyan po kayo ng technical assistance. Pwede niyo pong bigay, opo. Sana, ganyan. Opo, assist po namin kayo. Pero dito po, hindi po natin may effect ang adoption hanggang walang birth certificate. Kaya sinisiguro po namin na dapat may issuehan ng certificate o new birth certificate yung mga batang na-adopt natin. Thank you. Pwede ka na mag-apply ng bagong pangalan na naman, ha? JC, hindi kaya si Ray Pacheco, tatay mo. Pacheco. Okay. Thank you. Sir, so, tapos na lahat ng proseso na i-handover na ninyo yung bata formally doon sa kanyang adoptive family. After that, lumaki na yung bata. Meron bang pagkakataon na pagbalik niya na gusto niya hanapin yung kanyang biological family? Pagka naibalik na-meet niya na, may pagkakataon ba na gusto niya na ito na rin sa kanyang biological family? Or kasi kung hindi naging maganda ang kanyang buhay doon sa nagampung sa kanya. Posible ba yan? Well, so far po, dito sa mga napaampon natin under NACC sa domestic adoption in 3 years, okay naman po yung mga bata, pati yung mga adult adoptees natin. Pero yung mga napaampon po natin sa intercountry adoption, through the Intercountry Adoption Board, or ICAP pa po nung time na yun, yung aming predecessor na reorganize ito, NACC, marami po tayong mga adoptive children po na lumaki na, bumalik sa Philippines, hinanap yung kanilang mga biological mother. So meron po tayong mga na-witness ng mga successful reunion sa kanilang mga biological families. Happy naman po itong mga bata na to sa sa naging buhay nila, sa mga adoptive families nila. But some of them gusto po ng closure, makilala yung kanyang biological parent, and matanong kung bakit sila pinamigay. Meron po akong isang case na ganyan, na successful na po siya abroad. Pero sabi niya, bago siya makamove on, gusto niya lang makita yung biological mother niya. Itatanong, kahit ano daw ang sagot ng nanay niya, gusto niya lang malaman bakit mo ko pinamigay. Mabuti na lang po, intact ang record sa NACC at nahanap pa po namin yung biological mother. Kasi tinanong siya, if in case ba itong batang ipapaampon mo ay lalaki at babalik at gusto ka makilala, gusto mo bang makilala ka niya? Okay po siya. Tapos okay ba sa'yo na ipapaalam mo sa amin kung lilipat ka man kung saan? Nag-i-inform po siya pag lumilipat siya. And true enough, after 24 years, bumalik yung anak niya at na-witness ko pa po na nagkita sila. So, nung natanong niya na kung ano yung reason ng nanay niya, happy na siya. And, Ano yung reason na pinag- Move on na. hindi ko mo tinanong, sir, tapos kasi Opo, and happy na po siya. May ilan naman din po na napaampon natin, pinagawa ng bahay, yung kanyang biological family, pati yung pamilya ng mga kapatid niya. So, successful siya. So, Yes. nag-create po yung business dito, tapos kada umuwi siya dito sa Pinas, doon siya umuwi. Parang train ka na parang life imitating art. O art imitating na. Ang pelikula Pag-movie talaga yan talaga. Pag-movie yan. Bakit mo ko pinamigay? Okay. Meron pa po pang tanong from the floor? So, Yes, go ahead. Isa na lang. Nabanggit mo kanina yung 2029 na deadline for amnesty. Pwede Opo, kung meron po kayong mga anak na inilalak sa inyo, hanggang ngayon hindi nyo ma-applyan ng birth certificate, sorry po, dahil tinamper ninyo yung birth certificate, dahil inilalak sa inyo, pinaampun sa inyo, gusto mo maging anak mo na to, i-register mo yung sarili mo na ikaw yung nanay, kahit hindi naman talaga ikaw yung nanay na nagluwal, kayo po ay liable, criminally, civilly liable, at kung government employee po kayo, you have an administrative liability as well, because this is simulation or tampering of birth certificate, which is a criminal offense. Meron po itong kulong na 8 to 10 years imprisonment. At ito po ay illegal adoption.
meron pong remedy under the law na mag-expire na po sa 2029. So kung ang simulation po ay ginawa po ninyo 2019 backwards, pero itinuring nyo naman na bilang tunay na anak na yung batang inaalagaan ninyo, at 2016, nasa inyo na yung bata, you can apply for rectification of the simulated birth certificate sa inyong mga social workers sa mga LGU. I-rectify po natin yung maling birth certificate, ilalabas po natin yung totoong identity ng bata para ma-issue yung totoong birth certificate niya, and then diretso ipoproseso na po natin sa domestic adoption. At wala pong penalty na ipapataw sa inyo bilang kayo na nag-simulate. Kasama na rin po yung midwife, kung kumari naman yung midwife na pinapirma mo doon. Kumari, pirmahan mo to, palabasin mo na ako yung nag-anak sa inaanak mo, o yung doktor, o yung nurse. Wala po kayong magiging liability. May amnesty po kayo basta ma-file po at mag-grant ang petition until 2029. So yan po ang ating mga panawagan. Kasi po, sabihin na natin na bakit pa ako mag-a-apply ng Simulated Birth Rectification Act? Ako naman na yung nakalagay sa birth certificate. Bakit pa ako mag-aabala? Anak ko naman na siya at in-apply ko naman na sa school. Ito naman ang birth certificate niya. Meron po tayong mga cases na nung sinubukan po nilang ilabas ang bata, ipasyal abroad, i-apply ng visa sa US Embassy, nakita po na simulated ang birth certificate. So, na-red flag po sila. Saan nadidetect pala yun? Meron pong anti-fraud division ang US Embassy natin. Meron pong instance na nakita po nila na simulated ang birth certificate. Meron din po tayong nireport yung ating social welfare attaché sa Riyadh na hinanapan po ng DNA test yung magnanay. Kung hindi naman talaga ikaw yung nanay, DNA ang ilalabas mo. Meron din po tayong isang bata na sinimulate niya yung birth certificate kasi gusto niya ampunin, ni-register niya na lang, hindi na siya dumaan sa legal na proseso. Ang galing po ng bata, meron siyang competition abroad. Nag-apply sa DFA. Sa DFA tinanong, bakit foreigner ang itsura ng bata? Tapos ang nanay Pinoy, ang magulang mukhang Pinoy. Bakit iba itsura mo? So, doon po nakita na simulated ang birth certificate. And ito po yung worst case scenario. Alam naman ng mga kamag-anak mo na hindi ka nagbuntis. Paano kung panahon na kailangan mo nang ipamana yung property mo sa anak mo? Alam ng mga kamag-anak mo na hindi ka naman talaga nanganak. So, kung questionin yung legitimacy nung iyong anak. So, meron po kami isang ganyang case, hindi na po naihabol, hindi nawala po sa kanila yung property. Dahil na question. Opo. So, yan po yung mga worst case scenario na gusto po nating iparating sa ating mga kababayan. At yan ay maaayos pa. At yan po ay maayos until 2029. Wala naman pong pagkakagastusan. Requirements lang naman po. Mas mabilis na po ang proseso. So wala pong reason para hindi pa po kayo mag-avail sa benefits po ng Simulated Birth Rectification Act only until 2029. Ngayon, paano naman po yung hindi qualified? Yung 2020 onwards, nag-simulate. Yan po ay kailangan nyo na pong idaan sa korte. You have to file for cancellation of simulated birth certificate sa korte kung gusto po ninyong mapaampon yung inyong mga anak. Yan naman magtatagal dahil darating pa sa korte. Alam mo naman, pagka nasa korte na, abutin ka talaga ng siyam-siyam, baka ikamatay mo pa yan, di pa tapos. Kaya Ma'am Twinkle, meron din po move ang NACC under Yusek General Estrada na ipa-amend po yung Simulated Birth Rectification Act. Hindi na po namin pinapa-extend yung period of amnesty para hindi po makonsinte. Pero at least, makakwalify yung mga na-disqualify. Kasi base po sa batas, yung mga 2019 backwards lang. So dito po sa proposed amendment ng NACC, makover po yung mga hindi nakasama para makapag-avail din po sila ng administrative rectification ng simulated birth Para certificate. tuloy yung proseso ng pag-certify. Yes po, para hindi na po kailangan dumaan sa korte. Kung ma-approve po itong proposed amendment ng Ano na NACC. status ng bill? Ano po, pina-finalize na po ng NACC para ma-file na po natin. Okay, any more questions from the floor? Kung wala na po, hihingin na po natin yung huling mensahe from ASEC Rowena. Yun po, kagaya po na nabanggit po natin kanina, ang ating pong panawagan sa ating pong mga prospective adoptive parents, kung kayo po ay interesadong mag-ampon, mabilis, mas madali, mas abot kaya, mas simple na po ang proseso ngayon kumpara noong judicial pa po ang adoption. Siyempre may requirements, siyempre may compliance, siyempre may time period po na kailangan i-comply kasi
hindi po biro yung buhay na iaatang sa inyo. Hindi po pwedeng in one click lang okay na. Kailangan pong dumaan sa matamang assessment, validation, compliance, at approval po. Kasi po, buhay ng bata ang ihahabilin sa inyo at kinakailangan pong masiguro natin na yung pinaka-suitable at pinaka-mahusay na pamilya Pilipino ang may match natin sa mga batang ito. So, kung interesado po kayo, po pwede po kayong makipag-ugnayan sa National Authority for Child Care, 0917-322-6222, 0917-322-6222, or adoption@nacc.gov.ph. O di kaya naman po nasa Facebook po kami, NACC RACO, kung saan man po ang regional office ninyo. Kung kayo ay taga-CAR, NACC RACO CAR, or kung kayo po ay taga-Region 9, NACC RACO 9. Hanapin nyo lang po sa Facebook. At meron po tayong proseso. Attend po kayo sa online adoption forum. Yun po ang step 1 bago po kayo mag-comply sa inyong mga requirements. At para naman po sa ating mga pamilyang Pilipino na interested maging foster families, ini-encourage po namin kayo na mag-apply. Kung halimbawa po, kayo po wala na, malalaki na yung inyong mga anak, o di kaya naman, meron pang puwang sa puso ninyo na mag-alaga pa ng mga bata na tumatanda sa mga facilities at nangangailangan ng one-on-one family care. You can apply as licensed foster parents sa NACC. Makipag-ugnayan po kayo sa amin or mag-contact lang po sa Facebook para po sa mga may sumbong ng illegal adoption. I-report nyo lang din po sa NACC or i-report nyo sa police. I-report nyo po sa Facebook account natin. I-rescue po natin ang bata. Kakasuhan po natin yung mga perpetrators ng online baby selling o ng ating illegal adoption. And gayon din po, para po sa mga nanay na hindi na kayang alagaan ang kanilang mga anak, kesa po iwan sa kanal, iwan sa tabi ng ilog, iwan sa tabi ng basurahan, sa tabi ng palengke, iwan sa loob ng sako, isabit sa puno. Ito po yung mga actual cases ng mga nakikita natin, baby. Huwag po natin gawin yan. Kung pwede pong isurrender nyo na lang po sa ating mga safe haven providers, ang mga bata na ito, pwede nyo po isurrender sa social workers, isurrender sa barangay, isurrender po sa ating hospital, isurrender sa mga child caring agencies o sa mga DSWD facilities or sa inyong mga LGU managed facilities. Kung hindi po ninyo gustong magpakilala, irerespeto po natin ang inyong anonymity. Hindi po kayo huhulihin, hindi po kayo kakasuhan, kayo po ay bibigyan ng tulong. Pero wag pong iwan kung saan-saan na po pwedeng ikamatay ng bata. Kasi pwede pong isurrender at maipapaampon po natin ang mga bata na iyan. Marami po tayong Filipino families na nagdadasal na mamamatch ng mga batang ito. And unfortunately, namamatayan po tayo ng mga babies, Ma'am Twinkle. Minsan may nare-rescue natin, binabalita na nakita po sa loob ng doghouse. Nirescue po natin, hindi na po na-revive, hindi na po na-resuscitate sa ospital. Kaya samantalang, meron po tayong more than 100 Filipino families na nag-aantay na mamatch sa babies. So kung hindi po ninyo alam na po pwede pong isurrender, ngayon po ay pinapaalam namin sa inyo, isurrender na lamang po ninyo sa ating pamahalaan ang inyong mga babies. Huwag niyo pong ilagay sa kapahamakan ng mga bata na ito at kayo po ay bibigyan ng tulong para po kayo ay maitawid sa krisis na pinagdadaanan ninyo. Kung nais po ninyong ipaampon ang inyong mga anak, irerespeto po natin ang inyong desisyon at itaan lang po natin sa tamang proseso. So maraming salamat po and sana po ay buksan po natin ang ating mga puso, ang ating mga tahanan para po sa pagmamahal at pangangalaga ng mga batang nangangailangan at nagdadasal din po ng pamilya po at nagmamahal sa kanila. Maraming Thank you. Final question. Sinabi po ninyo walang pilian. Pwede ba yung matapat sa possible parents i-reject dahil hindi niya type hanggang sa makuha niya yung magandang match? Meron po tayong, pagka po meron pong proposed match, yan po ay sinusulat po natin pinopropose po natin for acceptance ng prospective adoptive family. So binibigay po natin yung dossier ng bata para mapag-aralan po niya yung buong background ng bata na pinopropose sa kanya. Meron po siyang option na i-reject kung ano man po yung valid reason niya. Kasi meron po tayong isang ganyan dahil taga-Cordillera yung ating family. Tapos yung batang imamatch sa kanya sobrang kayumangge. So ang reason po ay madi-discriminate po sa kanilang clan
Yung dahil iba nga po yung iba po yung features. So may mga ganong considerations po na tinatanggap naman po natin. Pero so far po, karamihan po ng mga proposed matches natin, ina-accept po ng mga prospective adoptive families natin. At pag in-accept na po nila yan, pine-prepare na po natin yung kanilang video call para makilala muna siya ng bata. Tapos po, pwede niya nang i-visit sa mga facilities. So merong ilang buwan po yan na ipe-prepare sila pareho bago po natin i-entrust yung bata sa kanila. Bago po ba simulan yung 6-month supervised trial custody. So, thank you again, Sec. Gwen. Thank you so much, NACC, National Authority for Child Care, ASEC, Rowena Halintay. Detail next kapihan natin is on March 13 to Fridays from now. So far, nag-confirm si Secretary Vince Disa ng DPWH. Okay. Sana hindi mabago. Sana. So, thank you sa mga kasama natin sa media. See you again on March 30. Yes. Thank you so much. Maraming salamat. Have a nice day. Thank you, Asek.